Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ay, hello mga bata! Nandyan pala kayo. Hindi ko kayo napansin eh. Naalala niyo ba ang kwento natin last Sunday? Na may kinalaman sa mga batong gaya ng mga ito? Tama! Tungkol kay na David at Goliath. So, ang galing talaga ni Lord. Biruin niyo yon. Ginamit niya si David na bata lang tulad natin na mapatumba niya ang gaya ni Goliath. Ako gusto ko lang i-share sa iyo ang natutunan ko sa kwento na kahit bata man tayo ay pwedeng-pwede na tayo gamitin ni Lord sa kanyang magandang plano at kahit umarap naman tayo sa maliit o malaking problema sa ating buhay ay lagi natin tatandain ay isang tawag sa amang Diyos, higante ay nalabugbog. Wait lang mga bata, kukuhanin ko yung mga bato ha. I'm back! Ngayon naman, panoorin natin ang mga batang nagpakita ng kanilang talas ng isip sa pagmemorize ang ating memory verse last Sunday. Roll VTR please! 1 Timothy chapter 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Timothy 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. 1 Timothy 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Timothy 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Amen. 1 Timothy 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, faith, and in purity. Grabe, ang gagaling nila no? Sana all! Anong sana all ka dyan? Ay ate, wala, natutuwa lang kasi po ako sa mga bata nagme-memory verse kanina eh. Hala ko naman kung ano. Kasi meron akong napaniginipan kagabi. Tungkol saan po yun ate Dar? Tungkol din sa isang batang nananaginip. Ha? Pinaginipan niyo po yung batang nananaginip? Hindi. Napaniginipan ko yung batang nananaginip. Po, pinaginipan niyo nga po yung batang nananaginip. 1 hour later. Oh, ayun na nga. Napanaginipan ko nga yung batang nananaginip. Gusto mo bang makilala yon? Ako po yung makilala. Sino nga po yun? Kayo, gusto niyo bang makilala yon? Tara na, ano pong hinihintay natin? Tara na! Tara na! Si Jose at ang kanyang mga panaginip. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki. Pero si Jose ang kanyang pinakamahal sa lahat. Binigyan niya si Jose ng isang espesyal at makulay na damit. Kinainggitan si Jose ng kanyang mga kapatid. Naggalit sila sa kanya. Nagkaroon din si Jose ng isang espesyal na panaginip. Sa panaginip ko, nagbibigkis tayo ng mga trigo. At ang inyong mga ibinigkis ay yumuko sa aking ibinigkis.
At lalong nagalit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Nanaginip muli si Jose. Ang araw, buwan, at 11 bituin ay yumuko sa akin. Nagbulong-bulungan ang kanyang ama at mga kapatid. Ang ibig mo bang sabihin ay ikaw ang siyang maghahari sa amin? Isang araw, nagbabantay ng tupa ang mga kapatid ni Jose. Nakita nila siyang papalapit sa kanila. Pinagplanuhan nilang patayin si Jose para matapos na ang kanyang mga panaginip. Masama kung papatayin natin ang ating kapatid. Sabi ni Ruben, ihulog na lang natin siya dito sa tuyong balon. At kanilang pinagpunit-punit ang espesyal na damit ni Jose. At saka siya inihulog sa balon. May mga negosyanteng Ismaelita ang napadaan. Sila ay papuntang Ehipto. Ibenta natin si Jose bilang alipin sa mga Ismaelita, sabi ni Juda. At ibinenta nga ng magkakapatid si Jose sa halagang 20 pirasong pilak. Inilublob ng magkakapatid ang balabal ni Jose sa dugo ng kambing at ipinakita nila ito kay Jacob. Patay na ang aking anak. At siya ay umiyak. Samantala, si Jose ay dinala sa Ehipto. Pero kasama ni Jose ang Diyos. Sa Ehipto, ibinenta ng mga Ismaelita si Jose kay Potifar, isa sa mga kapitan ng Faraon. Pinagpala ng Diyos si Jose at siya ay naging matagumpay. Itinalaga ni Potifar si Jose bilang punong tagapangasiwa sa lahat ng kanyang mga ari-arian. We're back! Oh, ayan! Nakilala na natin. Opo, nakilala nga natin Na panitilipan ko sa panaginip ko. O ba, nanood ka talaga? Opo nga. Nanood ka ba? Ang pangalan nga po niya ay si Joseph eh. Di ba tama nga ako mga bata? Sige nga, kung talagang nanood ka, tatanungin kita. Sige Ate Dar, game po ako. Sige nga, kung talagang nanood ka, ano yung natutunan mo sa ating kwento ngayon? Tulad ko po sa ating kwento po ngayon ay huwag po tayo po mag-inggit po sa iba at lagi po tayong maniniwala po kay Lord. At laging natin isipin na laging nandyan po si Lord para sa atin. Katulad kay Joseph. 'Di ba nasa Egypt siya? Eh syempre, kasama niya si Lord. So kaya naangat siya sa posisyon sa Egypt. Ikaw Ate Dar, anong natutunan mo? Na dapat huwag tayong mainggit sa kapwa natin, lalo na sa ating mga kapatid. Diba? Kasi ang ating mga kapatid, sila na nga yung ating nating laging nakakasama, sila yung pwede nating mapuntahan kapag meron tayong mga problema, diba? So sila na yung isa sa mga mas malalapitan natin, diba? Kaya dapat, imbis na mainggit tayo sa kanila, magselos, dapat mas magtiwala tayo sa kanila and share natin yung love, diba? And isa pa, ang natutunan ko din dito ay yung dapat mas magkaroon tayo ng paniniwala kay Lord na gaya nga nung kay Joseph, diba? Ang daming ginawa sa kanya o plano ng mga kapatid niya, diba? Balak pa nga nila patayin, diba? So, pero, kahit na ganun yung nangyari kay Joseph, nandun pa rin yung pag-iingat ni Lord. Kahit na napunta siya sa Egypt, napalayo siya dun sa pamilya niya, diba? So, ayun, lagi tayong magtiwala kay Lord na kahit man hindi natin alam yung nangyari sa ating buhay, ay merong magandang plano pa rin si Lord para sa atin. So, ayan! Sana na-enjoy niyo yung ating lesson for today! God bless! Bye-bye! See you next Sunday!